So, alright, sisilipin natin yung isang bago sa Play Store. Pero ito, bago ko siya nalaman na bago, nakita ko muna siya sa isang ads, sa isang browser na ginagamit ko kapag sumusubok ako ng mga online lending apps na nasa website. No? Ito, grabe siya. First attempt ko pa lang mag-apply, 200,000 agad yung pwede ko raw ma-loan sa kanila na maximum amount ha. Pero bago natin simulan yan at bago natin reviewin, maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At malaking tulong po ang simpleng pag-like, malaking tulong po ang simpleng pag-share. Excuse me. At para updated po kayo sa mga Honest Ola reviews, pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga Ola. Ako po sumisilip lamang po, nagre-review kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng tamang expectations na maibabahagi at tamang ideya kung paano sila magpautang sa inyo at kung paano sila maningil. Okay? Linawin ko lang po. At hindi rin po ako nang hihikayat na huwag magbayad ng utang o nangungonsinte. Hindi rin po ako abogado, ako po simpleng mamamayan lang katulad ninyo na nagre-report kapag may mga paglabag sa unfair debt collection practices na ginagawa itong mga online loan apps. Okay, simulan natin. Ito nga, sabi niya, siya nga pala si Fundra. SEC registered, ayun sa kanya. Pero nang sinilip ko, yung Fundra, parang wala akong nakitang Fundra. Meron, pera, pero hindi yan yun. So, maximum amount ko raw is 200,000 pesos. Laki, sana all at sana totoo. No hidden fees, pass approval at fully online. So, pasok tayo, no? Kumukuha po siya ng 4 na contact, emergency contact. Okay? Then, lagay natin dyan. Then, pagkalagay dyan, medyo, hindi ko lang po na-screenshot yung kasunod niyan, yung face recognition, tsaka yung sa ID, kung ano yung kinukuha nila. Ang kinukuha nila dyan is the UMID, the SSS, the GSIS, the PhilHealth, the TIN, driver's license, nabanggit ko na ba, tsaka national ID. Yan po yung kinukuha nila. Pero ang binibigay ko po madalas kapag ako ay nag-a-apply ng loan ay ang UMID ID. And then the facial recognition, syempre, yun lang po. Tapos nun, napakabilis talaga niya. Totoo nga. Ang bilis niya mag-forward, no? Ito ngayon kagad siya, pagka gawa ko ng facial recognition, is the account information agad kung saan i-disburse, no, mga kadyani. Ganun siya kabilis. Siyempre, ang gamit natin kapag nagpapadisburse ng pera is the common, the e-wallet, most recommended ayon sa kanya, yan, GCash, then the account number and the confirm account number, okay? Then, withdraw money tayo, pero wala naman siya nakalagay kung magkano kaagad, no? Then, ito na nga, in-offeran tayo ng 1,000. Minimum and maximum is 1,000 lamang po. So, tinignan ko siya, meron daw siyang 2 terms na 150 days. Okay? Then, nung sinilip ko yung repayment bill o yung repayment options nila, is nakalagay dito, is ma-due date tayo ng ng April 5. Ito, nakalagay, 5/4/2026, baliktad yung ginawa nila. Kaya nililito ko minsan dito, di ba? January, February, March, April, April 5. So, this is just a 7 days. Hindi siya talaga yung sinasabi na 150 days. Kasi ang interest daw niya is 6 pesos. Ayan, kasi yung titignan natin, sa August 26 pa, yung second payment, yung 6 pesos. Pero, yung 1,000, kailangan buo mo pa ulit ibayad. Pero wala na po siya nakalagyan na iba. Wala siyang repayment details na iba rito. Kundi yan lang, 1,000. Hindi niya ini-explain, hindi niya pinapakita kung merong bawas, yung processing fee, management fee, yung mga risk management mga hidden charges. Wala po. Basta nakalagay lang po is the 1,000. At yung second payment is the 6 pesos na sinasabi nila, baka interest niya, no? Medyo deceiving po talaga yung ganitong klase ng taktika ng mga OLA na hindi naman registered sa SEC, di ba? So, sinubukan natin yung 3 terms at 4 terms. Wala po. Ayaw po niya mag-click. Ibig sabihin, hanggang 2 terms lang siya. Then, eto, subukan ko pa rin. Tinry ko na lang na, kung ma-approve tayo o hindi para malaman natin kung ito ba talaga is legit na nagpapautang. Get money na 1,000. Ito po. Excuse me. Submit successfully. Your loan has been received. Please pay attention to SMS app notification for application results. 1,000. Then, the quota is under review. At hintayin ko raw na may tatawag sa akin na kanilang empleyado o staff para makusap siguro kung may ganun siguro Merong tumawag na kanina, hindi ko tinignan kasi akala ko baka mamaya syempre pag sumagot tayo sa mga calls, baka mamaya maniningil yan. So, medyo maingat ako, ayoko talaga ng calls hanggat maaari. Okay lang ang mga text messages na kung siya yan o hindi o mga OTP,
Yan, tatanggapin ko. Pero hindi ko sinagot. Okay, linawin ko, hindi ko sinagot. Okay? Then after that, yun nga, mga siguro kalahating oras bago ko sinilip ulit. O, loan approval unsuccessful. Okay? Pwede rin ako bumalik next month para mag-apply. Pero, eto po, pag mga ganito klase ng mga OLA, pwede ho ninyong i-delete yung account ninyo. Yun ang kagandahan. Pag hindi kayo na-approve o kaya naman hindi nagkaroon kayo ng talagang transaction, wala kayong naging utang sa kanila, meron pong paraan na i-delete yan. Ganyan po yan. Tingnan nyo lang po sa may profile ninyo. Ayan, profile. O, about us, meron siya. Delete account. At pagkatapos niyan, titignan nyo yung delete account niya. Ayan na. Automatic na po yan. Mawawala na po yung info ninyo. Pag binuksan nyo yan, wala na kang informasyon sa inyo na makukuha. Tsaka, syempre, i-install nyo na lang pagkatapos ninyong subukan o kung kayo susubok dito. Pero maging maingat kayo, ulitin ko, huwag kayong basta-basta papasok sa mga OLA na hindi kayo sigurado at hindi nyo alam kung okay ba yan o hindi. Tulad yan, hindi siya SEC registered. Sigurado ang gagawin nyo kapag di kayo nakabayad. Okay? So, sana nakatulong ang video itong ating honest OLA reviews. Muli, maglalabi ako na pakisubscribe po, Johnny Det. Malaking tulong po simpleng pag-like, malaking tulong po simpleng pag-share para updated po kayo sa mga videos natin about sa honest OLA reviews. Pakihit lang po yung notification bell. Maraming pong salamat sa ulitin.